Hello po, greetings mga kababayan. Harino sa mga oras na ito, no? Saan man kayo naroroon, ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Of course, kasama na rin po siyempre inyong mga mahal sa buhay, no? At saka sa hindi po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang aking pong channel ay isa pong Legal and Public Service Program, yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right, so bago tayo magpatuloy, kung kayo po, hihirit lang po ako sa inyo, no? Kasi alam ba niyo, ayon po sa datos ng YouTube, more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers, no? At kung kayo man po nanonood ngayon ay isa doon, at if you find our videos interesting o kaya informative at may natutunan po kayo, siguro naman po ay hindi na po kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like na click lang po, no? And of course, yung notification bell upang sa ganun pag may updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss, no? Na mga episode. At for all you know, yung inyo pong napag-sharean, no, ng ating mga videos, they could be your friends, your relatives, your neighbors, no? Or your acquaintance, or your friends, no? Sila din ay may matutunan at may mapupulot sa pinag-usapan natin. And for all you know, baka may relevance po, no? Yung pinag-usapan po natin dito sa buhay po nila. In fact, ito pong pinag-usapan po natin dito is applicable po ito sa lahat po ng mamamayan po ng Pilipinas. Regardless po kung ano po ang status ninyo sa buhay, mayaman man kayo, mahirap, or ano pong status ninyo, ang batas po natin na tinatalakay sa ating channel ay applicable po sa lahat ang mamamayang Pilipino. Alright? Maraming salamat. Okay. So, of course, I would like to, malimutan ko na ha, I would like to express my appreciation sa mga subscribers po natin, mga viewers po natin, mga likers po natin, lalo nang hindi nag-skip ng mga ads. Thank you very much for your support, no? At saka, napakarami po ninyo, for the sake of time po, no? Ay hindi po ko na po mababanggit bawat isa sa inyo. But thank you very much. No? You are everywhere. No? Nasa Israel, nasa Russia, nasa Baguio, nasa all over the Philippines, may sa USA, sa West Coast, sa Israel, sa Macau, sa Hong Kong. Thank you very much, no? Sa inyong pagtangkilik. Of course, sa Canada, sa USA, thank you very much. All right, so excuse me. Let's now proceed with our discussion. All right. So ito pong pag-usapan po natin ngayon ay may kinalaman po, no, sa bilihan po ng lupa na palagi nating sinasabi, yung ating minsan yung cliche na kung tawagin, nakakasawa ng pakinggan, uy, mag-exercise kayo ng due diligence bago kayo, o iba yung pag-ingat bago bumili po ng lupa or anything, no, lalo pa kung ito may kinalaman sa pera, no, na inyong papakawalaan. Okay? So, ito po ba usaping ito ay may kinalaman sa bilihan ng lupa na kung saan ay ang sabi niya ay yung may-ari, no, 2 beses nagbenta sa kanya. Yung unang bentahan ay okay naman, titulado, napapangalan sa kanya. And yung pangalawang bentahan ay this involves land portion na hindi po titulado. At nagkaroon sila ng bentahan, no? At ito'y nakasulat lamang sa handwritten na kasulatan na hindi daw po na notaryo. Ayan, yun. So, ngayon, nung nagkaroon na sila ng kasulatan, after a while, nabalitaan na lang niya na yung mga anak daw po ng mga nagbenta sa kanya ay napatituluhan yung lupa na kanyang binili. Okay? But, okay, bigyan natin ng daan, no? Ito pong sulat sa atin ni Rose Buffetti. Okay? Sabi niya dito, "Good morning po, attorney. Sana mapayuhan ninyo po ako. Dati po tenants ang parents ko sa isang lupa. After years, ibinenta po sa amin ang lupa. Ako po ang nagbayad kaya sa akin po nakapangalan ang titulo. May DOS po. DOAS, ang ibig sabihin ng DOAS is Deed of Absolute Sale, no? Po nakapangalan din sa akin. Kasabay po ng bintahan, ibinenta din po ng owner ang 2.5 hectares na walang titulo.
nagkaroon po ng bintahan pero handwritten lang po ang kasulatan. Pero pirmado ng may-ari at isang witness. Di ko pa napanotaryo ang papel. Ngayon ang problema, nalaman ko na ang mga anak ng nagbenta sa akin, lupa ay pinagawan ng titulo itong ibinenta sa akin na walang titulo at gustong ibenta. Ano po, attorney, ang unang hakbang na kailangan na gawin upang maging maayos ang lahat? Maraming salamat. Alright, so una, itong sulat sa atin ni Rosie Buffetti. Well, una sa lahat, no, pinaka-the best mong gawin dyan ay kausapin mo yung mga anak. Mag-usap kayo. And of course, I assume na buhay pa yung mga parents na nagbenta sa iyo. No? Kaya wala ka namang sinasabi na pumanaw na sila. Okay? Kausapin mo at kausapin mo yung mga magulang na nagbenta sa iyo. Meron silang kasulatan. Okay? At pakita mo yung kasulatan, no? At kung maayos, di kung nandiyan naman at ay kailangan i ilipat nung yung mga anak, no? Yung titulo kasi napatituluhan, no? Yung sa pangalan mo, okay? Kung hindi kayo magkakasundo unfortunately, so wala na kayong choice, no? Kundi idadaan na ito sa husgado kasi husgado lamang ang makapagpasya kung sino ba sa inyong dalawa, no? Magkabilang panig kung nasa tama. At ito ay siyempre kung saan po ang inyong ebidensya hahantong, no? So, katulad niyan, sinabi mo na ang nagbenta ay mismo yung may-ari, yung magulang, okay? So, kung nagbenta sila, wala ng karapatan ngayon yung mga anak na patituluhan ito, 'di ba? Kasi una, from the time na nagpirmahan kayo ng deed of sale, na sabihin mo yung tungkol sa porsyon na hindi pa natituluhan, 'no, yung 2.5 hectares, eh, kayo na yung ang pagmamay-ari nito or the ownership of this property was transmitted to you bilang buyer. Okay? Kahit na hindi pa notaryado ang inyong kasulatan. Okay? Although dahil hindi ito notaryado, this cannot be considered as public instrument and therefore is not registrable, no? Dito po sa at acceptable as a public instrument uh, ng ating mga ahensya ng pamahalaan tulad ng sa Register of Deeds, Assessor's Office, sa BIR, among others. So, this becomes only a private instrument. Valid dyan sa inyong between the two of you lamang. Sino yon? Yung seller at saka yung buyer. Okay? Ngayon, kung magpipimilit pa rin si mga anak, no? Kasi tulad ng sinasabi natin lagi, di ba? Ang mga anak kasi, wala pong karapatan yan sa mga properties ng mga magulang nila habang pareho pang mga buhay ang magulang nila. Ang mayroon mang tinatawag nilang hope yung mga anak doon sa property is ang tawag niyan sa batas is ano lamang yan, inchoate lamang. So, bare expectation pa lamang kasi habang buhay po ang mga magulang, ano, ay sila po ang in control ng kanilang mga properties, no? Puwede nila itong ibenta, isanla, ipaupahan nila. Hindi po maaaring o walang karapatan ang mga anak na makialam dito. Kailan puwede makialam? 'Pag ang isa sa magulang or parehong pumanaw, ah, at ang ownership nito, no, ang karapatan ng mga anak bilang compulsory heirs, automatic po 'yun. Ang rights po nito, ownership is transferred upon the death of the deceased nilang magulang po nila. So, in this sense, meron pong karapatan na ang mga anak. Kasi pumanaw na isa or parehong magulang. But in this case, wala ka naman sinasabi na pumanaw na si magulang. So ang gagawin mo ngayon, para to protect your interest, no? Ay mag-file kayo ng affidavit of adverse claim doon sa Register of Deeds na kung saan ay dito po ay nag-issue po ng titulo, no? Kasi sabi mo napatituluhan, okay? Then within 30 days, no, from the filing of your affidavit of adverse claim, no?
doon sa Register of Deeds, ay mag-file kayo ng complaint or petition for the cancellation of the title, reconveyance, 'no, of that property, 'no, sa inyo. And with prayers, 'no, isa sa mga cause of action ninyo is to prove due execution of your deed of sale. Kasi sabi ninyo, handwritten lang at hindi po notaryado. So ang gagawin po ninyo, kaakibat doon sa petition niyo sa korte, 'no, for reconveyance of that title sa iyo, 'no, at saka ah, yung lupa na 'yan, 'no, with damages is another cause of action mo doon sa inyong petition or complaint is to prove due execution ng inyong deed of sale. Ano bang ibig sabihin nitong due execution? Aba'y patunayan niyo sa korte na nagkaroon talaga ng bentahan, 'no? At, sabi mo nga meron kayong isang testigo. Then 'pag makumbinsi ninyo ang korte na nagkaroon talaga ng bentahan, then ang korte magkakaroon po ng decision order po 'yan na kikilalanin po ang inyong deed of sale, 'no, bilang isang public instrument and therefore ito po ay maging registrable na, oh, and admissible as evidence, 'no, dito po sa ating Register of Deeds, sa Assessor's Office at saka sa BIR, among other government institution. So 'yan po ang inyong gagawin, okay? So, so, and then of course, ah, 'pag na may order na po kayo sa korte, then yun nga, dahil isa sa yung cause of action ninyo ay siyempre hihilingin niyo sa korte na either ipa-cancel yung titulo and have it, reconveyed to you, 'no, sa pangalan po ninyo, okay? So yan po ang maaari ninyong gawin, okay? Now, in the remote, wala kasi din sinasabi kung buhay pa yung mga magulang, 'no? Kasi, kung I mean, sorry kung pumanaw na, kasi kung parehong buhay pa ay maliwanag, walang karapatan yung mga anak na magpatitulo nito. And of course, hindi naman din basta-basta mapatitulan ng anak yun kung wala pong imprimatur yung magulang. Either lang yan pineke nila yung signature ng magulang, okay? Or pumayag din ng magulang. In this case, puwede po ninyong kasuhan po yung magulang bilang, nagbenta sa inyo ng istapa, 'no? Kasi, which is a criminal offense, naibenta na nila, tapos, gumawa pa sila ng, kasulatan, 'no, para, kung saan, napatituluhan nung anak yung kanilang lupa na ibinenta na sa inyo, 'no? So, yun lang po, okay? And I hope nabigyan po natin ng kasagutan ang sulat po sa atin ah, ni ni Rosie Buffetti, okay? So, maraming salamat. Of course, sa kapapasok pa lang, 'no, if you find our videos, interesting and informative at kung hindi naman po kayo pa nag-subscribe, ay siguro po, 'no, hindi naman po kalabisan 'pag ako po'y hihingi po sa inyo ng isa pong pabor, 'no, na paki-hit po ng subscribe, share, and like buttons po natin and of course yung notification bell upang sa gano'n at 'pag may update po tayo, you'll be duly notified, okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next video. Bye-bye.